I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes, sa mga nagtatanong ano ba ang update sa mga diskaya. Well, ito po yung sagot, ano. Basahin po natin, very short lang ito, pero at least may sagot doon sa mga nagtatanong. But anyway mga bes, alam nyo naman po ang diskaya kung gaano naman ka-viral at ka-famous sila ngayon dahil sa kanilang issue sa flood control. At alam din po natin, contractors na ang mga ito panahon pa ni Digong, no? At syempre sa panahon ni Digong hindi po sila nasita, pero dahil sa Marcos administration, ayun, na-discover nga ang kanilang mga anomalyang kinasasangkutan sa flood control. O di ba? Daming mga cars, no? Di ba? Ay, sana all madaming cars. So dahil dito mga kababayan, basahin po natin para kompleto, detalyado. But before that, shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Eto, basahin po natin. Okay, po dito ng Radyo Pilipinas, patong-patong na tax evasion cases isinumiti laban sa mag-asawang diskaya 1 hour ago. Today is October 8, 2025. Naghain ng multiple tax evasion cases Bureau of Internal Revenue, which is ang BIR, laban kina Pacifico Curly Diskaya, the third, ay the second pala, si Sarah, ayan, Rowena Sarah Cruz Diskaya, at isang corporate officer ng St. Gerard Construction. Ay, grabe, antindi, no? So, tuloy mga beswa, sabi po dito ng BIR, ayan, ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., umabot sa 7.1 billion. Yuhu! Ang kanilang kabuang tax. Oh my goodness! Nako mga bes! Magkano? 7.1 billion. Wow, nako. Anak ng tipaklong naman, oh. Delikado kayo sa mga pinagagawa nyo. Talagang makakasuhan kayo. Hindi kayo nagbabayad ng tax. Oh my goodness. Plus yung mga yung mga luxury cars. Walang walang sapat nakadokumento yun mga bes, ay alam po rin natin, nasa kustodiya po ng BOC ngayon. Tuloy, 7.1 billion ang kanilang kabuang tax liability na kinabibilangan ng hindi nabayarang income tax. Mula noong 2018 hanggang 2021. Patay kayo ngayon. Agay, mayroon tayong bagong ombudsman, mayroon tayong ICI, kaya well, abangan po natin mga kababayan. Makulong at makukulong sigurado yan, 100%. Hindi titigil ang Pangulo, tandaan nyo yan, sabi dito, excise tax para sa siyam na luxury vehicle, goes, at documentary stamp tax kaugnay na umanong investment mula sa 4 na construction firm. Ano na mga bes? Basahin po natin. Ayan po ang sagot natin sa mga nagtatanong, ano ba ang issue, ano ba ang balita tungkol sa diskaya. Siyempre, patong-patong na kaso yan mga kababayan. Ito pa. Sabi pa dyan mga bes, ibinunyag pa ng BIR na walang record ng pagbabayad ng documentary stamp tax ang mag-asawa dahil upang mapatunayang hindi sila tunay na nag-divest sa mga kumpanyang ito. Sinungaling yan doon sa Senate hearing. Nag-divest daw sila sa mga ibang kumpanya nila. Hey, so nagsisinungaling kayo sa harapan ng mga tao. Alam nyo na maraming mga investigador na alam nyo maraming mag-iimbestiga at mauungkat yung mga tinatago nyo. Di nga kayo ngayon. Akala nyo anong kala nyo sa pamahalaang Marcos at sa batas, walang alam. Ngayon tinutugis kayo ng batas. Di nga
Dagdag pa rito, tiniyak ng BIR na nagpapatuloy ang kanilang audit at posibleng madagdagan pa ang mga kaso laban sa mga diskaya at iba pang kontraktor na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project. Oh, goes. Nga kayo talaga. Ang bilis ng kumita ng pera, ano? Pero yung mga gabundok na pera sa harapan mo, oh, bandol-bandol na pera, pero hindi mo rin iniisip ang maaring consequence, ang resulta nito. O, tuloy, sabi dito mga beswa, tiniyak ni Lumagi na maipapakulong nito ang mag-asawang Diskaya at iba pang opisyalis ng mga kumpanya nito dahil sa ginawang paglabag sa tax law ng bansa. Ayun, patay kayo ngayon. Agay. O, ayan o. Si Commissioner Lumagi ng BIR, patay kayo ngayon. Ay, sinampa na ng kaso mga besa. O, ayan nga o. O, titignan natin. O, ayan pa o. O, ito pa o, yung isang post pa natuklasan ng BIR na nabigo ang mga diskaya na magbayad ng bilyong-bilyong income taxes mula 2018 hanggang 2021. O, di ba? Natuklasin din ng mga na ang mga diskaya at San Gerard ay nabigo rin na maghain ng excise tax return at magbayad ng excise taxes para sa siyam na mga luxury vehicle. Ayan, nabasa po natin. O, yan, mga bes. O, ngayon, hindi nga kayo ngayon. Wala tayong magagawa eh. Lalo't ngayon, at mayroon tayong bagong ombudsman, ay wala. Kulong ang abutin nyo. O, totoo yun. No, ayan pa. O, sinampahan na ng kaso ang mga diskaya sa DOJ. Hakay, nako po. So, yun, mga bes. Sigurado yan, makukulong. Nako, ang lakas ng ebidensya laban sa kanila. Hindi pa sila nagbabayad ng kaukulang taxes. O, ano ngayon? Sanib puwersa ang pamahalaan. Makulong talaga yan. 100% yan, maniwala kayo. Ang lakas ng ebidensya laban sa kanila. Tapos, yan nga, sabi natin, ang ombudsman ay may kapangyarihan yan para makita ang bank account nila. Agay. So, yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. At yan po ang kaganapan ngayong araw. At yan din po ang sagot sa mga nagtatanong. Yan, patong-patong na kaso para sa diskaya. Kulong ang puntan yan. Maniwala kayo. So, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye. And babus. God bless Philippines.